Hindi pa kailangan magdeklara ng state of national emergency. Ito ang tiniyak ng Malacanang dahil kontrolado pa naman umano ang sitwasyon sa bansa. Ang detalye mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Pinawi ng palasyo ang pangamba ng publiko. In control of the situation, umano ang Pangulo. Sa gitna yan ng panawagan ng iilan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magdeklara ng state of national emergency at i-take over ang oil industry sa bansa para tugunan ang kinakaharap na problema sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, bunsod ng sigalot sa Middle East. Sa ngayon po ay wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies at wala po tayong sa ganung sitwasyon. At ngayon po ay binabalangkas at gagawin pong batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan ang karagdagang buwis sa mga produktong krudo or fuel. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon, dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control, in control of the situation. So wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Inihayag ng palasyo na nakatakdang magbigay ng cash relief assistance ang pamahalaan sa 261,000 na mga driver ng bus, jeep at maging sa motorcycle taxi sa Metro Manila. At pagkatapos ng Semana Santa ay sisimula naman ang pagbibigay ng fuel subsidy sa labas ng Metro Manila. Ayon sa palasyo, inaayos na lang ang mga dokumento at records ng mga beneficiaries na fina-finalize ng DSWD, kaagapay ang DOTR at LTFRB. Sa huling linggo ng Marso, ilalabas din ng Department of Transportation sa pangunguna ni Secretary Giovanni Lopez ang fuel subsidy. Ipagpapatuloy naman ng Department of Agriculture sa pamumuno ni Secretary Francisco Tiu Laurel ang pamamahagi ng 3,000 pisong fuel subsidy para sa mga magsasaka. Sa Huwebes, mamamahagi rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng 3,000 pisong fuel subsidy sa mga mangingisda. Ang layunin ng Pangulo, tiyakin na may sapat na supply ng pagkain ang sambayanang Pilipino. Batay sa estima, mahigit 26,000 na mga magsasaka at mangingisda ang makikinabang sa fuel subsidy. May karagdagang 2,000 piso naman para sa mga magsasaka at mangingisda mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Hinimok ng Pangulo ang mga LGU na tigilan muna ang paniningil ng pass-through fees sa mga produktong pang-agrikultura upang maiwasan ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Ayon sa palasyo, nananawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pakikipagtulungan ng taong bayan upang sabay na malampasan ang krisis na kinakaharap ng bansa sa ngayon. Nanawagan si Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan na magkapit-bisig at makipagtulungan sa pamahalaan para malampasan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Hindi ito ang panahon para maghilahan pababa. Hindi ito panahon ng paninira at lalong hindi ito panahon ng pamumulitika. Sama-sama nating isusulong ang kapakanan ng bansa at ng taong bayan bago ang sarili. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.